Ang topic po natin ngayon, dalawang may init na topic to. Iko-combine po natin ha. So please bear with us. Samahan niyo po kami sa mga OFW po natin nga sa iba't ibang panig ng mundo. Samahan niyo po kami. Ito po ay mabibigat na topic pero po kailangan lipunin natin at pag-usapan. So unang-una po yung usapin ng nagbigay na rin ang pahayag si Kiko Pangilinan. Siya po yung pinakamataas na kandidato, no? Siya yung may pinakamataas na posisyon kandidato nagbigay po ng komento. Ibig sabihin po yung mga pinag-uusapan dati nila Aling Marie, nila Zerk, Attorney Toto. Ngayon, pinag-uusapan na rin sa mainstream. Sige nga, let's start. Aling Marie, Zork, sige nga, ano yung problemang nakikita nyo? The fact na may nakialam sa gitna, may isang IP address na dinaanan ng lahat ng mga boto. Ipaliwanag nga natin sa ating mga kaibigan. Oh, go ahead, sir. Okay, Hello. guys. Ako, What's up, adventures? Congratulations dahil finally nagkaroon na ng progress yung nangyayari kasi nga, kaya nagsalita na din para sa akin punta muna ako kay Kiko, nagsalita na siya kasi nakikita niya na may basis na meron na legal concern at maganda na may nagsalita na doon sa mga tumakbo. Kasi neto lang, napanood ko na isang araw sa Politiko ba yun, sinasabi ni Garcia na wala naman nagre-reklamo. Kumbaga, kung yung mga tumakbo nga mismo, hindi nagre-reklamo, sino ang grupo na, ayan, pagpalagay na natin sila, General Eli, ang may karapatang magabol. At kinaganda na ito, congratulations, kasi nga nagsalita na, kahit pa paano, nagpapiyaw na si Sir Kiko. Kaya nakakatuwa at achievement natin lahat to. Para sa akin, yan naman dyan sa Man in the Middle. Noon pa, sinusubaybayan ko yan. Nasa likod ako kagabi. Nakausap ko din si General Eli. In-invite nga natin sa interview para sa update. Noon pa naniniwala ako na talaga yan, na planted, na hindi naman kasi talaga masasagawa ang pagbuhos ng maraming boto kung wala silang gagamitin na man in the middle. Kumbaga, ang nangyari para sa akin ay nung nagka-counting ng votes pa lang, meron nang ayan, yung nagtatransmit at yung counting ng votes na napapanood natin sa TV noon na unofficial and partial and unofficial ay stage play lang. Kaya ayan na nga, lumalabas na napapatunayan na lang yun, parang lang, yung attention natin visually, akala natin nagboboto na maayos, pero internally, subconsciously, kung i-refer natin, meron na silang tinatrabaho sa ilalim, binitit. At etong kinaganda na na-expose at nailabas ni General Eli Rio. Para sa akin, dito, si General Eli Rio, ang dapat talaga natin i-applause kasi siya nagsumikap, ma-hunting, ma-pinpoint itong IP address na to at malaking progress to. Yun lang muna, guys. Thank you. Ayun, sa pool, no? Sa pool, tama yung sabi ni Sir Ken, dati tayo lang nag-uusap. Ngayon, mainstream na, di ba? Kumbaga, pinag-uusapan na. Okay, guys. Ayun, true to the point. Tulad ng sinabi ko noon na para sa akin, walang silbihang petition. Narinig nyo sa sabi ni Attorney Toto na nag-petition pero may isang abogadong tumayo, a judge, na bigyan ng pinag-explain pero gumana ba yung petition? Hindi gumana kasi hindi na-aproba na i-keep yung hanggang ngayon, di ba, hindi naman na-keep. Pero ang kinaano lang nito ay yung yung kumbaga kung paano siya namulaklak na ayan na nga, marami na nagbibigay ng attention na nanakot na sila, nadadalhin sa Supreme Court, kaya lalong kumalat. Kaya pati tong mga oposisyon na-attract na din. So yun yung isa sa punto na baka iniisip ng iba na dati kinukonta ko na naman, pero ang punto pa rin, tama pa rin naman ako na hindi po to dahil sa petition, dahil to sa natakot sila dahil ayun na nga, sabi nga ni Attorney Toto, dapat may magpa-file din siya ng impeachment Kumbaga, natakot sila doon sa mga sumunod na baitang na gagawin. At ayan po, na kaya sabi ni Sir Ago, kailangan ng congressional, kailangan talaga natin kasi dito na po natin mapipigay yung pinakakatas ng katotohanan. Isang tabi na natin petition, wala na yun, null and void na yun, hindi nga na-aprobahan.
mag-progress tayo sa something na mas seryoso. Noon pa sinasabi nga na dapat noon pa lang, una pa lang, sineryoso na natin to para hindi na nila na-tamper. Hindi na sila nagkaroon ng chance na tamperin, makapagrason, makapagano. Kung noon pa binanatan na ng Kongreso to, na dinala sa Senado, mas magugulat natin sila. Gulpit ni gulat nga tawag doon. Hindi, kaso nag-start pa tayo ng petition, kaya nagawa nila ng palusot. Kumbaga, yun na nangyari. Pero ngayon, ang importante pa rin, lahat ay nagpo-prolong na, lumalaki na, nag-sprout na. So, laban tayo. Kailangan natin lang mas malaking i-optimize tong issue na to para malabas natin yung katotohanan, para hindi na magkaroon ng dayaan at election. Lalo pat nalalapit ng midterm election. Yun lang, guys. Thank you. Tama, i-optimize natin lahat ng platforms. Kung darating sa Senado, sa Kongreso, so be it. Why